Gugupro natin mula dito hanggang dun sa ospital para may idea kayo gaano kalayo. Sa oras ng kagipitan at sa gitna ng pagitan ng buhay at kamatayan, ang bawat segundo ay hindi lamang simpleng bilang sa orasan, ito ay literal na patak ng buhay. Ang trahedyang sumapit kina Rene Baterbonia at Divine Adili ay nag-iwan ng napakalalim na sugat at napakaraming katanungan sa puso ng buong publiko. Sa gitna ng dalamhati at patuloy na paghahanap ng kalinawan, isang mahalagang hakbang ang isinasagawa ng kilalang life advocate sa dagat na si Bus Batikan, isang pagsubok na naglaang ipakita ang totoong numero at ang aktwal na katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Yan yung distansya niya, 3 kilometer, 3.5. Kung ating balikan, nag-iwan ng malaking palaisipan sa marami ang naging opisyal na pahayag ni Angel, ang team leader ng MDRRMO. Ayon sa kanyang paliwanag, malapit lang umano ang ospital na pinagdalhan kay Rene. At ito nga ang dahilan kung bakit di umano ipinatigil niya ang pag-CPR kay Rene. Na-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Baterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Ngunit ang tanong ng marami, gaano nga ba talaga kalayo ang sinasabing malapit lang? Upang magkaroon ng malinaw, patas at transparent na batayan ang publiko, dinala at ginamit ni Bus Batikan ang kanyang sariling sasakyan upang sukatin at idokumento ang eksaktong distansya ng kalsada sa Aurora. Sa pamamagitan ng meter o odometer ng kanyang mismong sasakyan, ipinakita niya ang totoong resibo at patunay na distansya at oras ng biyahe. Hindi lang isa, kundi dalawang rota ang kanyang formal na ididokumento. Una, sinukat niya ang biyahe mula sa labas ng resort patungo sa ospital sa Aurora, kung saan isinugod sina Rene at Divine. Dito naman naitala ang transport time at ang mismong kilometro ng kalsada na binaybay habang sakay ang biktima na nag-aagaw buhay. Pangalawa, sinukat din niya ang distansya mula sa tanggapan ng MDRRMO patungo sa mismong resort. Ang sukat na ito ay mahalaga upang maipakita ang totoong response time, kung gaano katagal at kalayo ang kinakailangan takbuhin ng mga rescuer bago man lang sila makarating sa dalampasigan, kung saan kailangan ang mabilisang saklolo. Ang ginawang ito ni Bus Batikan ay hindi lamang isang simpleng obserbasyon. Ito ay isang pampublikong pagsusuri upang makita ng lahat kung gaano nga ba talaga kalayo ang kailangan takbuhin at kung gaano kakritikal ang bawat minutong lumilipas habang may buhay na pinagsisikapang isalba. Sa pamamagitan ng ipinakitang numero sa meter ng kanyang sasakyan na isiwalat ang realidad ng emergency response system at ang tunay na kondisyon ng kalsada sa lugar. Hindi tayo dito makahataw kasi malubak. So assuming din na yung ambulance hindi rin makahataw kasi malubak nga yan. Para mas maging malinaw at transparent sa lahat, narito po ang video ni Bus Batikan na kuha sa ginawa niyang pagsusukat upang personal natin lahat na makita ang mga detalye at realidad ng biyahe. Panoorin po natin ang kabuuang video. Gugupro natin mula dito hanggang dun sa ospital para may idea kayo gaano kalayo. Tapos i-start 0-0 natin uli yung distance. So yan, 0-0 uli. Ito yung bakod nila. So yung guys, nandito tayo sa gate nila. So kung ambulansya yan, nasa loob dapat magmumula. Pero ano lang yan, mga nasa 100 meter lang ang distansya natin. So maliit na bagay. Kabit muna tayo ng GoPro kasi kung sa loob galing yung magbibideo, medyo mahirap patagusin sa windshield eh. Tinted kasi itong windshield ko. Baka hindi ganong maganda ang kuha. So pag start ng GoPro, yun, start na rin ang takbo nun. Walang cut yan, walang edit ang gagawin namin dyan sa kuha ng GoPro. Ang distansya pala niyan guys, nasa 7 km kasi nireset ko 0-0 and then sakto doon is 7 km sa emergency room. So start na tayo dito boss, wala tong edit-edit, dire-diretso na tayo hanggang emergency room. Kaso hindi tayo dito makahataw kasi malubak. So assuming din na yung ambulance hindi rin makahataw kasi malubak nga yan. Tapos yung oras natin ngayon bandang alas 3 din to kasi para malaman natin yung traffic condition kasi pag ibang oras, halimbawa alas 12 matraffic doon kasi labasan ng mga estudyante.
kasi ano to, wala ganong tao dito, wala ganong kabahayan. Kung makikita nyo dito, wala tayo ganong bahay na nadaanan. Medyo remote area nga to, yung lugar nila. Bibihira lang yung bahay, layo-layo. So, ayan, medyo nakakataw tayo. Ayun na, disclaimer sa lahat, baka mas mabilis sa akin yung ambulance kasi unang-una may wangwang sila, tsaka pwede silang mag overspeeding, tayo hindi tayo pwedeng mag overspeeding. Ito yung part 2 boss, hindi kaya niyang isang uploadan, bali 12 minutes kasi yan yung total video niya, kaso hindi kaya i-upload yung isang uploadan ng 12 minutes, kaya hinati ko na yan 6 tsaka 5 minutes more than.
ako ng Baler, malapit na yan kasi yan ang pinakamalapit na hospital sa Tipaculaw, yung hospital ng Baler. Tayo dito kasi kakanan na tayo dito sa pasok sa emergency room. So ayan, kakanan tayo dito. Ito na yung pinaka gate ng hospital, entrance. Ayan, kanan tayo dyan. Walang CCTV sa lugar, ilaw yun, kala ko ang CCTV na chinik ko, pero ang pinaka CCTV nya dito sa emergency. Tapos dito kakaliwa tayo dito, pero upon inquiry, hindi dito si Rene dinala, doon sa kabilang emergency room, doon sa kanan. So kumaliwa tayo dito, yan, tinanong natin yung mga guard kung saan dinala si Rene. Dito hospital pero hindi dito emergency, doon sa kabila, sa kanan. Kumaliwa diba tayo? So kung titignan nyo yung time travel is almost 11 minutes lang nating tinakbo. 7 kilometer yan distance. At kinausap din natin yung isang security guard dahil 'di ba nga may time discrepancy sa death certificate saka sa official report ng PNP. Tinanong natin kung ano ba talagang oras doon si Rene. Pero if ever na sinagot niya tayo, hindi rin natin i-discuss sa vlog kasi bawal 'yon. Kasi ang logbook is property ng private security. Pero ang sagot niya sa akin hindi daw sila pwedeng mag-disclose kung anong oras. Pero tama naman yon, tama yon. Kasi ako galing ako sa security industry. Alam ko ang protocol when comes of revealing the official record of logbook. Sa may court order dapat yon. Pero kung if ever na sinabi niya naman yon is for personal record ko lang naman. Hindi ko rin sasabihin sa vlog. Pero hindi niya sinabi kasi nga confidential. So nauunawaan natin yung bagay na yon. Ganun talaga. Pero isa ang nabigyang linaw sa pag-walkthrough natin, si Rene dinala sa hospital at hindi siya dinala kaagad sa morgue. Kasi 'di ba may mga kumakalat na sa internet na diniretso daw sa morgue, hindi po. Dinala talaga siya sa hospital. And then meron talagang doktor na umasikaso sa kanya sa ER. Sa next vlog natin, yung distansya naman ng rescue team papuntang resort, kung kaya ba talaga nila mag-respond ng within 10 minutes. So ayun, nandito tayo ngayon sa Tipaculaw MDRMO. Zoom in mo. Sa MDRRMO. So i-reset natin yung ating kilometer. Yan, 00. Susukatin natin kung gaano kalayo ha. Yung oras is 1:24. So hindi na tayo humataw dito kasi from MDRRMO malapit na, kakanan na tayo dyan. So kaya hindi na tayo humataw kahit maluwag kasi sirado kurbada kanan yan dyan eh. Balik pala yung balik.
Yung takbo pala natin dito hindi talaga yung sagad-sagad. Speed limit lang nila. 60 lang speed limit nila dito eh. Pero siyempre yung takbo natin, hindi naman kagaya ng takbo ng ambulansya. Baka mas mabilis sila. Kasi pwede sila mag-overspeeding eh. Tayo, hindi tayo pwede mag-overspeeding. Laki ng alon, no? Red flag na naman. Yung tipong pangatlong beses na punta dito, red flag pa rin. Kilometer lang tinatakbo natin. Dito hindi sila makahataw dito kasi mahigpit. Ito na yun. Siyempre mabilis ang takbo ng ambulance dito. May kotse lang tayo eh. Kumbaga para may idea lang sila sa dinaanan ng ambulance. Hindi makahataw dito, maraming hams. Shit! Sumabit pa nga ni! Kita natin. Ito na yung Hermanas Resort. Hermano. Ay, Hermano Resort. So, until na nakaklose pa rin Do sila. not entry. Hindi mo tayo papasok. Yan yung distansya niya, 3 kilometer, 3.5. Tapos kanina ilang minutes kanina? So ang distance nito mga boss 3.5 kilometer, pero from 124 nakarating tayo ng 137 kasi may mga obstruction sa daan, hindi tayo makatakbo na mabilis. Pero assuming na may ambulansya, may wangwang, baka mas mabilis sila. Next upload naman natin yung napag-usapan namin sa Office of the Mayor, yung mga pwede lang i-disclose. Thank you for watching. Please follow and share. Bye-bye.